So hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko sa bagong labas na napaka-solid na entry-level smartphone ngayon ni Tecno, ang Tecno POVA 5. Maganda kaya siya? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, napakatagal na po natin gumawa ng first impressions dito sa J-Vlog Stories. So, parati tayo nagvo-vlog sa Green Hills. Syempre, hindi naman mawawala sa segment na to or sa channel na to, of course, ang review ng mga smartphones, especially sa Android. So, yan. Tapos ng 9/9 sale. Nakapag-order na po ako and papunta na ang Tecno POVA 5 dito sa akin. Hindi ko alam kung kailan yan. I think this week na yan. Pero, sobrang excited ko sa unit na yan. Gusto ko na agad mag-share ng first impression sa inyo dito sa bagong labas sa Tecno POVA 5. So, gusto ko na i-share experience ko. Talagang magpe-purchase na ako niyan nung first week ng September sa mall. Pero sad to say, wala pa po. Hindi pa po available ang Tecno POVA 5 sa mall noon. Kaya nakabili ako ITEL S23. So, hinintay ko yung 9/9. Ayan, nagkaroon ng mga gandang deals ang Tecno when it comes sa Tecno POVA 5, Tecno POVA Neo, Tecno Camon, and Tecno Spark 10. So, nakabili tayo ng Tecno POVA Neo and Tecno POVA 5 sa napakagandang halaga lang. So, pero magkano nga muna ba ang Tecno POVA 5 dito sa Philippines? So, ang SRP niyan is nasa 7,999 pesos or almost 8,000 pesos sa 8GB 128GB na variant. Tapos, yung pinakamahal na variant niya is nagkakalaga ng 8,499 pesos or almost 8,500 pesos na merong 8GB RAM and 256GB na variant. So, maganda i-clear. Pag sa online store talaga ni Tecno sa Shopee or sa Lazada, mas mura talaga compare sa SRP. Ito kasi sinasabi kong SRP, ito kasi yung pinipresyo ng mga mall. So, mall prices to mga ka-J-Vlog kasi yun. Ganyan naman talaga nakikita ko na mas mura talaga sa online. Pero, syempre, merong risk pa rin sa, or pangangamba sa mga bibili online kasi maraming manloloko ngayon. Pero yon, parati ko ina-advise pag bibili kayo sa Shopee or sa Lazada sa mismong official store ng Tecno, sa Last Mall or sa Shopee Mall para iwas scam din naman, di ba? So yon, hintayin na lang natin Tecno POVA 5. Parating na yan, abangan nyo lang po yung full review, game test, and of course unboxing ko dyan sa smartphone na yan. Pero dito muna sa video na to, hindi po to review. First impressions lang po yan. Nagbibigay lang ako ng first impressions sa mga bagong labas sa smartphone, yung kanilang price specs, and yung, of course, yung availability. So, yung Tecno POVA 5, last week ay hindi pa po available sa mall. So, hindi pa naman ako nakakapunta ng mall kung available na ba sila. Pero sa online, syempre, available na yan. Nakakabili na kayo yan. And of course, nakabili na ako yan sa 9/9 sale. Sa price, ayan, nasabi na natin. And of course, sa specs. Sa specs, meron siyang dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels f1.8 aperture. And yung pangalawang camera niya is a depth sensor. Pagdating naman sa front camera, meron tayo 8 megapixel and both rear and front naman ay capable na to shoot Full HD 1080p at Full HD 1080p video recording. Screen size naman, si Tecno POVA 5 ay meron 6.78 inches. IPS LCD display na may resolution ng Full HD Plus 1080 by 2460 pixels na meron 396 pixels per inch. Support niya rin ang 120Hz screen refresh rate and of course, saka punch hole display siya. So, as naman out of the box, saka Android 13 siya with iOS 13. Sa chipset naman, meron siya MediaTek Helio G99. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU, meron siya Mali G52. Meron siyang dual stereo speakers, dalawang kanyang biometric which is face unlock at fingerprint scanner. And sad to say, fingerprint scanner niya ay side-mounted. Pagdating sa battery, meron tayong 6,000 mAh battery na support pa ang 45-watt fast charging. So next, so yun mga ka-J-Vlog, na nalaman nyo yung price, specs, and of course, yung availability ng Tecno POVA 5. Next naman, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa bagong labas sa smartphone ni Tecno. Number 1, sa kanyang display. So, so nakakatuwa talaga mga entry-level phone, lalo na sa mga ganitong presyo na rin. Yung hindi na nagkakalayo sa 10,000 pesos limit or sa 10,000 pesos na hindi na nagkakalayo sa 10,000 pesos. Ang resolution na nila is Full HD 1080p. Tapos, ang maganda rin dito sa Tecno POVA 5, malaki ang screen size niya at super smooth kasi support niya 120Hz screen refresh rate. So, since ang Tecno POVA series ay nagfo-focus when it comes to gaming, asahan, magandang tinernoan nila to ng mataas sa resolution and of course mataas sa refresh rate na malaking tulong yan pag naglalaro kayo. Number 2 sa chipset. So, magandang i-remind po sa inyo na si Tecno POVA 5 ay meron 4G and 5G version.
So yung kinuha natin is the 4G version na merong MediaTek Helio G99 chipset. So yon, G99, MediaTek Helio G99 is a very powerful chipset yan sa entry-level smartphone ngayon. Last year, nakikita natin yan na nilalagay ng mga ibang smartphone brands sa 4G mid-range smartphone sila. Pero nakakatuwa ngayong 2023, makikita na natin sa mga entry-level smartphone. So, nag-game test ko na yung MediaTek Helio G99. Okay na okay po ang performance sa gaming. All goods. Nakaka-handle yan ng mga heavy gains sa high settings. Kaya saan nyo itong Tecno Pova 5 ay ganun din po ang performance when it comes sa gaming. Malupit din. Pero syempre, stay tuned lang sa ating game test dahil dun po natin malalaman ang full potential ng Tecno Pova 5. Number 3 sa RAM at internal storage. So, magandang ginagawa ngayon ni Tecno and nag-offer na sila ng 256 gig na variant sa ganitong murang halaga lang. Biruin nyo sa ganitong halaga na almost 8,500 pesos, 256 gig variant na. Grabe talaga, nakakatuwa rin ang innovation ng mga smartphone, di ba? 256 gig na lalagay na nila sa ganitong presyo. Before, 64, mataas na yan. Pero let's face it, 64, mababa na ngayon yung 2023, lalo na maglalaro kayo. Even 128 ay bumababa na rin. Diba? So parang ang nagiging minimum na rin when it comes sa gaming is 128 na po talaga mga J-Vlog. Pero pag tagal din, magiging mababa na rin yung 128 kasi grabe, full resources pa lang ng Genshin nasa 20 plus na. COD ganun din, diba? So kung marami kayo in-install na games, konti lang malalagay niya sa 64 and of course sa 128 gig. Pero yon, 256 gig, magandang balita yan na nilagay na ng Tecno dito sa ganitong presyo. Number 4 sa camera. So dito ako nalungkot sa side na to sa camera kasi dual camera siya. I know naman na nagfo-focus to sa gaming. Hindi ko pa naman nakikita yung yung camera neto yung quality. So abangan niyo na lang of course sa review ko. Pero when it comes sa specs, dual camera siya. Pero yung pangalawang camera is a depth sensor. So, okay na sana dual. Basta ultra-wide na lang sana nilagay or macro. Kasi depth sensor, very useless yan to be honest. Parang ginagawang marketing get-up na lang yan na para sabihin na dual camera. Pero depth sensor, I think very useless yan. So, sana mas ginandaan na lang ni Tecno yung pangalawang camera ng Tecno Pova 5 ultra-wide or macro lens na lang. At ang pinakala sa battery, so dito naman bumawi si Tecno when it comes sa battery. So since for gaming itong Tecno Pova 5, nilagyan nila to ng huge battery capacity na which is 6,000 mAh. So okay na nilagay nilang 6,000 mAh. Tinernohan pa nila to ng mataas na charging rate na 45 watts. 18 watts, mabagal na yan sa 6,000 mAh mga ka-J-Vlog. So buti na lang nilagyan nila to ng 45 watts and I think bihira lang natin makikita yung ganitong mabilis sa fast charging sa ganitong presyo ngayon 2023. Napakagandang deal na yan dito sa Tecno Pova 5. So yan lang mga J-Vlog yung first impressions natin dito sa bagong labas sa Tecno Pova 5. So yon, asahan nyo na marireview, unboxing, game test natin yan dahil bumili na ako niyan sa 99. Abangan nyo na lang po yan mga J-Vlog. Pero yon, sa ngayon sana nakatulong po itong first impressions ko sa inyo. Pag super excited na rin kayo bumili ng Tecno Pova 5. At kung interesado kayo bumili ng Tecno Pova 5, huwag kayong mag-alala mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link niyan sa description.